Hello guys, so nandito ulit tayo sa ating YouTube channel Matlahat. So dito ay tinuturo natin ng detalye yung mga solutions, mga theory sa mathematics. Makatulong tayo kahit konti dun sa mga magulang, sa mga students, sa mga guro na maipaliwanag sa kanila yung mga topics sa mathematics. At sa video ito ay pag-aaralan natin yung isang specific topic sa pre-calculus grade 11, yung distance between two points. Guys, dito sa distance between two points, meron tayo ditong formula na tinatawag natin na D is equal to square root of y2 minus y1 squared plus x2 minus x1 squared. Diba? So, ito ay yung distance between 2 points 1 and 2. Kaya may mga subscript yan guys na 2 sa 1 kasi tinutukoy dyan yung point 1 saka point 2. Halimbawa, ito yung point 1 niya. Diba? Halimbawa, yan ang point 1 niya. Ito yung x1 niya and y1. Yan. At yun namang point 2 niya, ito naman yung x2, y2. So, subscript lang naman yan guys kung ano yung, pwede naman yung 3, pwede naman yung 4. Nakadepende yan guys sa nomenclature kung point 1 ba yan or point 2 or point 3 or point 4. Ganun. Ngayon, ito, nakuha itong formulang ito guys. Alam niyo ba kung saan? Sa Pythagorean theorem. So, meron tayo tinatawag na Pythagorean theorem. So, saan ito? Sa trigonometry, di ba? So, ang sabi sa Pythagorean theorem, pag meron kang right triangle, this is your right triangle. So, right triangle yan, ang isang angle dyan is 90 degrees. So, itong dalawa, kahit ano pa yan, wala nang problema. Basta ang isa ay 90, tinatawag na right triangle. Sabi sa Pythagorean theorem, sa right triangle, itong haba ng C, itong side ng C guys. So meron tayo ditong tatlong side. Ito yung C, ito yung A, ito yung B. Okay, so papangalanan natin siyang C, A, and B. Yung tatlo. C, A, and B. Sabi sa Pythagorean theorem, pag may tatlo kang side sa right triangle, ang haba daw ng C, the length of C, pag in-square mo siya, that is equal to ang haba ng A, pag in-square mo din siya, your length of A, plus yung length of B, pag in-square mo din. Yan guys ang Pythagorean theorem. So itong distance formulang ito, nanggaling yan dito sa Pythagorean theorem. Halimbawa, ang hinahanap natin guys ay yung distance ng point 1 to point 2. Ito yung hinahanap natin. Diba? Distance of point 1 to point 2. Diba? So, this is C. Right? Yung 1 to 2 is C. So, ito, kung isi-simplify mo siya, C is equal to square root, di ba? Taking the square root of both sides. Pag in-square root ko tong C squared, pag nilagyan ko siya ng square root, ang answer niya is C, di ba? So kung anong ginawa ko dito, yun din ang gagawin ko dyan. Ito yung tinuturo natin sa ibang video na kung anong ginagawa mo sa kaliwa, yun din ang gagawin mo sa kanan. So lagayan mo din siya ng square root. So that is equal to, so kukopyahan mo lang siya, square root of A squared plus B squared. So, hanapin mo na, ano ba yung A? Ano tong A? So, pag makikita nyo guys, ito, and ito naman yan, di ba? Itong haba ng side na ito ay A, at itong haba ng side na ito ay B. So, ano tong A and B? Kung kukunin mo dito sa graph, ang haba nitong A,
hanggang dito, guys. So, itong height na ito yung y2. Y sub 2, di ba? Kaya nga meron tayo ditong y2. At ito namang height na ito naman yung y1. Ipaitas ang bilang mo from this point, papunta dyan, ito yung y1. So, this is your y sub 1. So, ano yung a? O, di ba? Ano yung a? If this point to this point is y sub 1 at ito namang point na ito from this point is y sub 2. So this is your y sub 1 at ito namang y sub 2 ay hanggang dito. So ano tong natitirang a? Itong side na ito. So this a is equal to y sub 2 minus y sub 1. So di ba kasi ito yung y sub 2 mo, ito yung kung dito natin titingnan hanggang sa dyan, yung y sub 2 mula yan dito sa 0. Okay? Y sub 2. Ito namang y sub 1, ito na yan. So ano tong length na ito? Kung titingnan mo siya sa logic, siyempre, ito ay y sub 2 minus y sub 1, di ba? Itong length na ito. Hanggang dyan is, ito yan, y2 minus y1. So dito naman sa b, di ba? Sa-substitute natin yung b dito. So ito yung x1 sa point 1, di ba? Dito naman, ang pangalan niya naman dito ay x sub 2. So, dyan siya, this is your x sub 2. So, ano to? Yung b. So, this one is x sub 2 minus x sub 1. Yan, yun ang importante, yung b. So, this is your b. So, ilalagay mo na dito, b is equal to x sub 2 minus x sub 1. So, itong a and b, isa-substitute mo yan dyan. So, that is c is equal to square root of a y2 minus y1, right, square. Kasi ito, naka-square siya, di ba? Plus x2 minus x1 squared. So, this is your distance from point 1 to 2. This is your d, right? So, d is equal to c. Kaya nagkaroon niyan, guys, ng ganitong formula. D is equal to square root of y2 minus y1 squared plus x2 minus x1 squared. Dahil dito sa Pythagorean theorem. Ngayon, kung gusto nyo i-prove, tama ba yung formulang yan? So, i-prove natin, meron tayong formula na distance formula is equal to y2 minus y1 squared plus x2 minus x1 squared. So, ano tong point na ito? Kung lalagyan natin ito ng mga, ano guys, bibilangin mo, ito yung 0, ito yung x, ito yung y, ito yung 0. Origin. So ito, point na ito, point 2, ang x niya is bibilang ka dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ito. Okay? 8x. Ang y niya naman ay bibilang ka naman mula dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 lang siya. So, ito ang 8. So, 8 and 6. Ang 1 naman, 1 and 1, di ba? 1, ang x ay 1, ang y pa itaas ay 1. So, this is your 1, this is your 1. So, by distance formula, gagawin mo siyang square root of y2, 6. Ito, guys, 6. Minus y1, 1. Plus
x2, 8, minus, so square natin yan, 1. So this becomes square root of 6 minus 1 is 5 squared, 25, plus 8 minus 1 is 7 times 7 is 49. So this becomes square root of 25 plus 49 is 74. Or ang square root of 74 is 8.6. So yun guys, 8.6 ang haba nitong C. So kung gagamitan natin to check, kung gagamitan natin ng Pythagorean theorem, yung C squared is equal to A squared plus B squared. So kung makikita nyo, C is equal to square root of, ano yung A? Pinating bilangin dito, A. Mula dito, ilan ang length niya? Using graph, 1, 2, 3, 4, 5, di ba? 5. Plus, 5 squared kasi A squared. Ito naman, anong length ng B? Using the graph, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 squared. So, parehas lang guys. This is 25 plus 49. C is equal to square root of 74. So, parehas lang guys. So, using Pythagorean and using distance formula, parehas yung answer. So, punta tayo dito sa isang example. Sabi dito, prove that the triangle is an isosceles triangle. So, makikita nyo dito, ang ibig sabihin ng isosceles triangle, tatandaan nyo ito guys, ay dalawang sides niya equal ang length. Okay? So, kung makikita nyo dito, alin ba dito ang equal ang length sa tingin nyo? Sa tingin ko, ang equal length ay yung A sa C. Diba? So, dapat dito sa tatlong sides kasing ito, mayroon siyang equal para ma-prove mo siya na isosceles triangle siya. So, kung sa unang tingin, kung makikita nyo, yung A and C ang equal, di ba? So, itong A and C, ipoprove natin kung parehas ang length niya. Pag na-prove natin na parehas ang length, ay nasagutan na natin yung problem. So, ang gagawin mo dyan is, you have to find the distance between 2 to 3 and 1 to 2. So, ang una ay, susulatan mo muna siya ng mga coordinates. Halimbawa ito, ang coordinates ng 2 is, ang x niya is from this point 1, 2, 3, 4. So 4. Ang y niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So 4, 6, x and y. Ito naman ay 1 and 1 yan. So 1 and 1. Ito naman ay, ang x niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 ang x sa point 3. Ang y niya is 1. So, kukunin mo lang yung distance ng dalawa, yung side na C sa side na A. So, kukunin natin yung C. C is equal to the square root. Gagamitan natin siya ng distance formula, yung y2 minus y1 squared plus x2 minus x1 squared. So, yung C, yung value ng C dito, ito na yan. So, ito yung point 2 natin, ito yung point 1. So, this is equal to square root of, ano yung y2? 6, di ba? Ito yung y. Ito yung x, ito yung y. So, point 2, so, y2 and x sub 2. Ganun lang yan guys. So, 6. Ano yung 1? Itong point 1, 1. Squared plus x2 is 4, di ba? 4 minus 1. So, this is equal to square root of 6 minus 1, 5 squared is 25. 6 minus 1, 5 squared is 25 plus 4 minus 1 is 3.
squared 9. So this is equal to square root of 34. Yan. So, tatandaan nyo, C is equal to square root of 34. So ito namang A, so dito natin subukan ng A, using this formula, so ito naman guys ay, ang pag-assign ng point 2 and 1, wala namang problema. Pwede naman natin dito, ang gawin naman natin itong point 1. So wala naman guys problema yan. Pwede natin siyang, ito ay erase natin. Wala namang problema yan guys. Ito ay pwede natin gawing point 1. Okay, so ito yan, pinag-uusapan natin yung A. So wala namang problema yung 1 to 2 natin dyan. Okay. So this is equal to the square root of, so dito na tayo titingin, ano yung y2? 6 minus y1, 1, di ba? Ito yan. Okay. Squared plus ano yung x2, 4 minus ano yung x1, 7 squared. So this becomes square root of 6 minus 1 is 5, squared is 25, plus 4 minus 7 is negative 3, squared is 9. So kung makikita nyo, this is equal also to square root of 34. So since parehas yung A and C, so parehas sila square root of 34. So therefore, this one is an isosceles triangle. So yan ang proof niyan. So no need to solve for B. Kasi nakakuha na tayo ng dalawang sides na magkaparehas. So yan ang answer mo. Ito yung answer mo, yun ang proof mo. C is equal to A. A is equal to C. So yun ang proof mo guys. Yun ang ipapakita mo dito sa na-solution sa problem na ito. Okay, so yun muna guys. Sa susunod ay bibigay pa tayo ng mga panibagong example dito sa topic na itong distance between 2 points. At kung meron kayong mga katanungan ay mag-chat lamang kayo sa chat box sa YouTube. Salamat!